Na? Hey guys, good day sa inyo lahat, sa ating lahat. So ngayon po meron tayong temperature controller na ite-test. Itong temperature controller na to i-install natin bukas. So prior sa installation, i-testing muna natin siya kasi kararating lang nito. Kailangan nating testingin ngayon from Hong Kong. Yan. Overseas pa ito, guys. Oh, wala tayo mabibili nito locally dito sa Pilipinas. So purchase tayo overseas. So from Hong Kong itong unit natin. Ang kanyang model number ay BWD3K130A. So yan. Microcomputer controller siya ng dry type transformer. Okay? So start tayo na mag-testing. So, connect muna natin yung power source dito sa terminal 2 and 3. May nakalagay naman dyan. So, 220 po ito ha. Itong ating purchase na controller. Meron din itong 110 volts o 100 volts. Pero yung ating purchase ay 220 ang kanyang 220 volt AC ang kanyang power supply. Yan, ngayon kabit natin yung kanyang sensors. Coil sensor. Ito guys ang kanyang coil sensor. Nakaipit ito dun sa coil ng dry type transformer. Ayan. Tapos, ang kanyang connector dito sa ating temperature controller ay ito. Ayan. So, connect na natin. So, napakadali lang po na ikabit yung mga connectors niya. Okay. Ayan. So, yung mga sensors niya, ito yung magse-sense ng temperature ng coil, no? Ngayon, itong ating controller, meron siyang output na 220 para naman paanda rin yung kanyang cooling fans. So, dito sa terminal number 12 and 14. Oh, dito. Yan. So, kabit natin ang gagawin natin guys kasi wala tayo ditong pang-simulate ng fan. So, ang gagawin natin, lagyan na lang natin siya ng monitor, no? Ito yung monitor natin, yung tester. Yan. So, dapat pagka naabot ng set point dito sa temperature controller, dapat meron tayong mababasa ditong 220 sa ating monitor ng tester. So, ibig sabihin guys, pagka ganon, abot yung set point, pag-o-on yung ating output na 220 na magti-trigger naman dun sa cooling fans ng ating transformer. Ipit lang natin itong test prods, no, para magkaroon ng display yung ating multimeter kapag ka kapag ka na-reach niya yung set point. Okay. Yan. So, proceed tayo sa settings ng program. So, power on na natin. Yan. Kita na? So, yan ang nakikita natin ngayon. Sama mo to. Ay yung ambient temperature display nitong tatlong sensor. So, meron tayong sensor A. Yan, sensor A, 30 degrees, no?
And then sensor B 29.6 or 30.1. Ayan. Ngayon, sensor C, yan 30.4. So, check natin yung default settings. Ang sabi dito sa parameter 1, no? Parameter 1, sabi sa manual, ito yung kanyang fan of temperature, no? So, ito yung default, 80 degrees. Pero babaguhin natin siya. Gagawin natin siyang at least 50 degrees, no? Pag 30 degrees. Kapag umabot siya ng 30 degrees, mamamatay ang cooling fan. Tapos dito sa parameter 2, ang naka-default dito at 100 degrees, doon aandar o mag-on yung ating cooling fan. So, babaguhin natin yan. Dalawa lang. Yung itong parameter 2 na fan on at saka yung parameter 1 na fan off. Okay, so paano natin yan babaguhin? So, press lang natin itong fan button ng 3 times. Yan. So, nag-blink na po yung value, no, na 80. So, isa-set natin siya ng 30 degrees. Press natin itong minus button. Okay. Then, proceed tayo sa parameter 2. Yan. So, gagawin natin itong 50 degrees, no? Para mag-on yung ating cooling fan. Okay. So, press lang natin yung function para bumalik na siya doon sa kanyang normal display. Okay. So, yan. Nakikita natin, no, yung ambient temperature ng ating mga sensor is 29.2. Ngayon, ang gagawin natin, ilulublob natin to sa mainit na tubig para ma-reach niya yung set point and tingnan natin kung magkakaroon tayo dito ng output na 230 volts para mag-on yung ating cooling fan dito. Ayan. So yan guys, so ang bilis, no, mangat agad yun. So nag 55, umangat siya ng 50, more than 50, nag-on na yung fan. At dito sa kabilang side naman sa ating voltage monitor na output, no, ng ating temperature controller, ayan, nakita natin 239 volts. So gumana po yung ating temperature controller. So check naman natin ngayon kung mag-off naman yung cooling fan niya kapag bumaba na ng 30 degrees yung temperature. So, lipat natin itong ating sensor, no? From hot water, dito natin siya sa normal water. Ayan, bumababa na po yung display temperature. So, dapat pagka mabot siya ng below 30, mawawala na itong 230 volts na display natin sa tester. Okay, yan guys, oh. So, perfect, no? Gumana yung ating settings sa ating temperature controller. Stop.